Mga kaibigan, welcome po sa pinakabagong episode dito ng programang Ang Iglesia ni Cristo. Ako po ang kapatid na Glenn Mark Minguita at makakasama po natin ngayon sa gagawin nating discussion ang kapatid na Dindo Evangelista. Magandang araw po sa inyo, Kadindo. Magandang araw din naman, kapatid na Glenn. Gusto nating batiin yung mga kapatid natin dyan po sa mga distrito na nasasaklaw ng Davao Region. Magandang araw po sa inyo at maligayang panonood po. Opo. Kapatid na Dindo, ito pong gagawin nating discussion napapanahon. Kasi sa panahon po natin ngayon, napakarami pong tao ang nagpapakilala na sila po ay Kristiyano. Wag na nga po tayong lumayo, dito lang po sa bansa natin. Sinasabi po ng mga nagsipag-aral na ang Pilipinas, gaya po ng mababasa ng ating mga taga-subaybay sa kanilang mga monitor screen, ay ang tanging bansa sa buong Asya na ang pambansang relihiyon Kristyanismo. Kasi dito po sa bansa natin, 88.5% ng mga Filipino ang nagpapakilalang Kristiyano. 88%, so mas majority. Opo. Sa population. Opo. Wala pong pagtatalo doon, kapatid na Dindo. Pero ang mahalagang masagot po sa atin ngayon sa pamamagitan po ng Biblia, lahat ba naman ng nagpapakilalang Kristiyano? Kristiyano nga talaga. Wala tayong gagawin kundi ang basahin ang sagot mula sa Biblia. Mga kaibigan, ganito ang atin pong mababasa. Dito po sa unang Juan, sa 2, ang talata po ay 4. Pakinggan po ninyo at ganito nakasulat. Maaring sabihin ng isang tao, ako ay isang Kristiyano. Ako ay nasa daan patungo sa langit. Ako ay na kay Kristo. Ngunit, kung hindi naman niya ginagawa ang iniuutos sa kanya ni Kristo na gawin niya, siya'y isang sinungaling. Dito sa ating binasa, may binabanggit po si Apostol Juan na maaring sabihin ng isang tao, ako ay isang Kristiyano. Madaling sabihin yun Madaling gawin Sabi nga, kapatid na Dindo, madaling mag-angkin. Pero para patunayan mo, ibang usapan yun. At ang usapan dito, yung sinasabi ni Apostol Juan, doon sa mga kasunod na binanggit niya. Ang sabi niya, ngunit kung hindi naman niya ginagawa ang iniuutos sa kanya ni Kristo na gawin niya, siya isang sinungaling. Sa makatwid, kapatid na Dindo, ang basihan para ang tao ay mapabilang o matawag na isang tunay na Kristiyano, dapat ang ginagawa niya kung ano yung utos ng Panginoong Hesukristo. May requirement para masabing siya ay tunay na Kristiyano. Kailangan sinusunod niya si Kristo. Opo, ang totoo, kapatid na Dindo, yan man ay tinatanggap din ng mga nagsipag-aral. Ang totoo dun sa isang diksyonaryo, kapatid na Dindo, ang ibinigay nilang pagpapakahulugan doon sa salitang Kristiyano, mababasa ng mga taga-subaybay po natin sa kanilang mga monitor screen, a person who believes in Jesus Christ and follows His teachings. Kaya hindi basta maniniwala lang Di ba? Hindi basta sasabihin lang niya na kinikilala kong Panginoong Hesukristo, kaya ako'y Kristiyano. Hindi. Ayon din sa pagpapakahulugan nila, yung Kristiyano, hindi lang naniwala, kundi sumunod din sa mga aral na itinuro ng Panginoong Hesukristo. Pero yun ba, kapatid na Dindo, ay biblical? Ibasahin natin ang katunayan, kapatid na Glenn at mga kaibigan. May mababasa tayo na ganito sa Gawa sa 11:26, ay pakinggan po ninyo nakasulat. At nang siya'y kanyang masumpungan, ay kanyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari na sa buong isang taon, sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao. At ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. Mga kaibigan, may binabanggit dito, kapatid na Glenn, na yung mga itinuro sa kanila, nung sundin, naging alagad sila at tinawag na Kristiyano. Ayon po ba sa Panginoong Hesukristo, kapatid na Dindo, sino po ba yung kinikilala niyang mga alagad niya? Ganito po ang ating mababasa. Dito po sa Juan, sa 8:31, ganito ang nakasulat. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko.
Napansin po ninyo mga kaibigan, kapatid na Glenn, ito yung kondisyon ng ating Panginoong Sokristo para ang isang tao ay maging tunay niyang alagad, maging tunay na Kristiyano. Ang sabi ng Panginoong Sokristo, kung patuloy kayong susunod sa aking aral. Sinong sinasabihan niya sa pagkakataong ito? Ang sabi ng Panginoong Sokristo, sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya. Kaya tama nga yung binasa mo kanina doon sa diksyonaryo na hindi lang basta naniniwala It is not enough to believe, di ba? Hindi sapat na maniwala, kundi ang sabi dito ng Panginoong Sokristo, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Kaya mapapansin natin, kapatid Dindo, ang katangian ng isang tunay na Kristiyano, masunurin sa mga utos ng Panginoong Hesukristo. Pero paano pagka sinabi ng iba, kaya po ako, sinusunod ko yung utos ng Panginoong Hesukristo, hindi po ako nagnanakaw, hindi ako pumapatay, tumutulong ako sa aking kapwa, iginagalang ko yung mga magulang ko. Sapat na ba yung kapatid Dindo para sabihin ng isang tao na siya ay tunay na Kristiyano? Maganda namang sundin niya mga sapagkat talaga namang utos yan ng ating Panginoon Diyos na itinuro ng ating Panginoong Sokristo. Saan ba naroon yung mga tunay na Kristiyano, kapatid Dindo? Di basahin natin ang mismong pahayag ng Panginoong Sokristo. Dito sa Juan, sa Gis, ang talata ay 27. Pakinggan po ninyo mga kaibigan. Ang aking sariling mga tupa ay nakikinig sa aking tinig. Nakikilala ko sila at sila ay sumusunod sa akin. Pinatunayan na naman ng Panginoong Sokristo rito na ang kinikilala niya, hindi lang basta yung kumikilala sa Kanya, kundi yung sumusunod sa Kanya. Mutual, kapatid Dindo. Mutual, di ba? You must believe, but you must also follow our Lord Jesus Christ. Di ba? Pero, nasaan? Sabi yun ang tanong mo nasaan yung mga tao na sumunod sa ating Panginoong Sokristo at kinikilala niya ang kanyang mga alagad. Ang babasahin naman po namin sa inyo, mga kaibigan, yung nakasulat naman po dito sa Juan, sa Gis, kanina yung 27 ang binasa natin. Dito naman sa 7 at 9, ganito ang nakasulat. Kaya't muling nagsalita si Jesus. Buong katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng kulungan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas. Kapatid na Glenn, mga kaibigan, yun anyang mga pumasok, sabi dito, sa loob ng isang kawan sa pamamagitan ng Panginoong Sokristo, ano raw ang mangyayari? Maliligtas. Pero sino yung pumasok? Sila po yung itinuturing ng Panginoong Sokristo na kanyang mga tupa. Sa makatwid, kapatid Dindo, yan yung utos na dapat masunod ng tao para siya mapabilang sa mga tunay na Kristiyano. Yung pagpasok sa pintuan na siyang ating Panginoong Hesukristo at mapaloob doon sa isang kawan. Na yung mga nakapaloob doon, yun yung kinikilala ng Panginoong Sokristo na kanyang mga tupa. O baka na itatanong naman ng mga nakasubaybay sa atin, alin yung kawan na yun na doon pala dapat ang tao mapaloob para maging tunay na Kristiyano? At hindi lang maging tunay na Kristiyano, magtatamo pa ng kaligtasan. Pakinggan natin mga kaibigan, at ganito po ang mababasa natin dito po sa Gawa, sa 20 at ang talata ay 28. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Mga kaibigan, binasa lang po natin ang nakasulat sa Biblia. Ang pinatutunayan po, nakawat, na ang sabi ay ito ang binili o tinubos ng dugo ng ating Panginoong Sokristo. Ang nakasulat, kapatid na Glenn, Iglesia ni Kristo. Sa makatwid, kapatid na Dindo, ang tunay na Kristiyano nasa loob ng Iglesia ni Kristo. Tama. Paano kapag ang tao wala sa Iglesia ni Kristo? Hindi niya nasunod yung specific na utos para ang tao maligtas at kilalaning Kristiyano. Alam niyo, kapatid na Dindo, yan man ay
tinatanggap din ng mga otoridad ng ibang relihiyon. Tama. Babasahin po natin ngayon ay isang aklat na pinamagatang The Papal Encyclicals. Sa pahina 39, ganito ang mababasa po natin sa pagkakaliwat na sa wikang Pilipino. Sino man siya at ano man siya, siya na wala sa Iglesia ni Cristo ay hindi isang Kristiyano. Mga kaibigan po namin at Kadindo, maliwanag po yung sinabi ng mga otoridad Katoliko na yung taong wala sa Iglesia ni Cristo, hindi raw po isang Kristiyano. Sana maunawaan ng mga nakasubaybay po sa atin. Mga kaibigan, hindi po namin ito tinatanggap dahil sa sinabi ng otoridad Katoliko. O natapat lang sa gusto natin. O natapat lang sa gusto namin. Kundi ito po ay patotoo lang din sa kung ano po yung kanina pa ay itinuturo sa atin ng banal na kasulatan. Kaya Kadindo at mga kaibigan po namin, maliwanag po sa pamamagitan ng pagtuturo ng banal na kasulatan na para ang isang tao ay maging isang tunay na Kristiyano, hindi po sapat na maniniwala lang siya sa Panginoong Hesukristo. Sapagkat yung naniniwala sa Panginoong Hesukristo, sumusunod sa utos ng Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan po namin, wag muna po kayong aalis at ipagpapatuloy natin ang ating discussion sa amin pong pagbabalik. Mga kaibigan, salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Kapatid Adindo, meron pong gustong itanong po bakit po ba napakaraming tao ang nag-aangkin nga na sila ay Kristiyano? Gaano ba kahalaga na ang isang tao mapabilang sa mga Kristiyano? Balikan natin, kapatid na Glenn at mga kaibigan, yung unang talata na binasa natin kanina, yung nasa unang Juan sa 2:4 at meron po kaming ipapapansin sa inyo. Pakinggan po ninyo ang unang Juan 2:4. Maaaring sabihin ng isang tao, ako ay isang Kristiyano. Ako ay nasa daan patungo sa langit. Ako ay na kay Kristo. Ngunit kung hindi naman niya ginagawa ang iniuutos sa kanya ni Kristo na gawin niya, siya'y isang sinungaling. O kapatid na Glenn, mga kaibigan, kaya po marami ang nagpapakilala at nag-aangkin na sila ay isang Kristiyano dahil dito sa ang isa ay itong binasa natin, Ang sabi dito, maaaring sabihin ng isang tao, ako ay isang Kristiyano, ako ay nasa daan patungo sa langit, ako ay na kay Kristo. Sa makatwid, alam kasi ng tao na para makarating sa langit o sa kaligtasan, o maligtas, kailangan siya'y Kristiyano. Pero ano pong sinasabi ng Biblia? Anong tawag ng Biblia doon sa mga taong nagsasabi lang na sila'y Kristiyano pero hindi naman ginagawa yung utos ng Panginoong Hesukristo? Pero ipapapansin muna natin yung kondisyon, di ba? O sinabi, doon sa mga nagsasabing sila raw ay patungo sa langit at sila raw ay kay Kristo, ang sabi dito, ngunit kung hindi naman niya ginagawa ang iniuutos sa kanya ni Kristo, na gawin niya, alin nga ba yung dapat ipinagagawa ng Panginoon sa tao? Dapat pumasok siya sa loob ng Iglesia ni Kristo. Oo, para maging alagad ng Panginoon sa Kristo at maligtas. Pero pagka hindi ginagawa, bagaman sinasabi niya na siya'y isang Kristiyano, ang sabi dito sa ating binasa, siya'y isang sinungaling. Kapag ka sinungaling, kapatid Adindo, tiyak nating hindi yun papunta sa langit. Ang totoo, sabi nga ng Biblia, dito po sa Apokalipsis, sa 21:8, ganito po ang mababasa po natin. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan at sa lahat ng mga sinungaling. Ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Mga kaibigan po namin, sana po napansin ninyo.
yung nagsasabi lang na siya ay isang Kristiyano, hindi naman sinusunod yung utos ng Panginoong Jesucristo, hindi sa langit ang bahagi niya. Hindi na napatungo. Opo, ang sabi ng Biblia, ang kanyang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy. Sa makatwid, sa halip na kaligtasan, ang kakamtan ng mga taong yun ay kaparusahan. Eh di ba kawawa, kapatid na Dindo? Opo. Sayang yung mga pinupuhunan sa ginagawang paglilingkod na pinatutungkol sa Panginoon Diyos, di ba? Opo, kaya nga, sa panahon natin ngayon, kung meron man pong dapat na tiyakin, siguruhin ang tao, yung nagagawa niya, kung ano yung utos ng Panginoong Jesucristo para siya mapabilang sa mga alagad. At yung ginagawa niya talagang patungo sa anyo? Sa langit. Ano po bang katunayan na yung pagiging Kristiyano talagang daan papunta po sa langit o sa kaligtasan? Pakinggan natin, kapatid na Glenn at mga kaibigan, itong nakasulat po mula sa pahayag ng Panginoong Jesucristo na natala dito sa Juan sa 10:27 hanggang 28. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin, at sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanmay hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Mga kaibigan, may binabanggit po rito ang ating Panginoong Jesucristo. Sila ay binibigyan ko ng walang hanggang buhay. Sino po yung kapatid na Dindo? Yung ang sabi dito, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala. Yung duminig sa tinig ng Panginoong Jesucristo, sila nga yung napabilang sa Iglesia ni Cristo at sila yung tinutukoy o kinikilalang tunay na Kristiyano. Bibigyan niya sila ng buhay na walang hanggan. Ang ibig sabihin, magtatamo ng ng kaligtasan. Sa makatwid, patungo talaga sa langit ang mga tunay na Kristiyano. Kaya ano pong tawag ng Biblia, kapatid na Dindo, doon sa mga taong napabilang sa tunay na iglesia, sa Iglesia ni Cristo, kaya tinatawag na tunay na Kristiyano? Pakinggan po ninyo, mga kaibigan. At dito ay gusto po namin kayong makapiling. Pakinggan po ninyo. At ganito nakasulat dito po sa Apokalipsis sa 14 at ang talata po ay 13. Ganito po ang pahayag sa atin. Pagkatapos ay narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi, isulat mo, mapapalad ang mga patay na mula ngayon ay namatay bilang mga Kristiyano. Oo, tugon ng Espiritu. Bayaan silang magpahinga sa kanilang mga pagpapagal sapagkat ang kanilang ginawa ay sasama sa kanila. Sino ba yung tinutukoy na tunay na Kristiyano? Sila yung mga nasa loob ng kawan, tinubos ng dugo ng Panginoon Jesucristo, Iglesia ni Cristo. Sa kapalaran pong yan, kapatid na Dindo, nais nating makasama ang lalo pang maraming tao. Lalo na yung mga nagsasabing sila man ay Kristiyano. Kasi baka naniniwala lang sila. Kaya po, sa pamamagitan ng ganitong mga programa ng Iglesia ni Cristo, ipinakikilala po natin sa pamamagitan ng Biblia sa marami pang mga tao, ano po yung dapat nilang magawa. Kaya mga kaibigan po namin, sana po sa tuwing kayo po ay inaanyayahan ng aming mga kapatid na dumalo sa mga pamamahayag ng mga salita ng Diyos o sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos, o kaya naman ay dumalo sa aming mga pagsamba, sana po ay patuloy kayong magpaunlak. At yung mga aral na itinuturo po sa kanila, di ba, sa pamamagitan po ng Biblia, sana po ay unawain po ninyo at sampalatayanan po ninyo para tayo po ay magkasama-sama sa tunay na paglilingkod, sa tunay na Iglesia ni Cristo, at tayo pong lahat ay mapabilang sa mga tunay na Kristiyano na may pangakong kaligtasan pagdating po ng araw ng paghuhukom. Salamat po sa inyong naging pagsubaybay. Bago lamang po tayo matapos ay samahan po ninyo kami sa isang panalangin na pangungunahan po ng kapatid na Dindo Evangelista. Panginoon po namin Diyos, maraming salamat po sa iyo. Amen. Muli mong kinasangkapan ang palatuntunang ito ng iyong banal na iglesia. Opo. Upang maibahagi po namin sa aming mga kaibigan,
sa aming kapwa Opo. ang iyong mga katotohanan. Amen. Na nais mo pong kanilang sundin para po sa kapakanan ng kanilang kaluluwa Opo. upang sila, katulad namin, makatiyak sa pagmamana ng pangako mong kaligtasan. Amen. Panginoon po naming Hesukristo, sana ipamagitan mo po sa ating Panginoon Diyos Opo. ang aming mga kaibigan na sana'y kanyang kaawaan Opo. upang nang sa gano'y magkasama-sama po kami sa banal mo pong iglesia Opo. upang sama-sama rin po kami na ikaw at ang ating Ama ay aming sinasamba at pinaglilingkuran. Amen. Panginoon po naming Diyos, lagi mong aalalahanin ang kabuuan po ng iyong banal na iglesia Amen. sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan, Amen. ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Amen. Patuloy na ibiyaya ang marami pang mga pagtatagumpay para sa kapakanan po ng aming ginagawang paglilingkod at para po sa iyong kaluwalhatian. Amen. Ang lahat ng ito, hinihiling po namin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.